Hello Sir Paul, tawagin niyo na lamang po akong Nadia. Nangyari ang karanasan na ito. Matagal na panahon na, noong aktibo pa ako bilang isang komadrona sa lugar po ng Negros. Ngayon po ay matanda na po ako, hindi na rin po ako nagtatrabaho. Nandito na lang po ako sa piling ng pamilya ko, inaalagaan na lang po ako ng mga anak ko at ako, nakikikulit na lang ako sa mga apo ko. Swerte ako kasi yung lugar po namin, yung lupa na pinaghirapan namin ng asawa ko, dito na rin po tumira ang mga anak ko. Kumbaga, pinarti-parti po namin yung lupa kung ilan yung mga anak ko at doon sila nagtayo-tayo ng kanilang mga bahay. Kaya hanggang sa mga panahon na ito, nakakasama ko pa rin po sila. So heto na nga. Araw-araw po ay nakikinig ako ng kwento nyo, Sir Paul. Sa totoo lang nalulungkot nga ako kasi dumalang ang pag-upload ninyo. Sana po makabalik na kayo sa araw-araw na pag-upload. Sana bumalik na po ang monetization nyo sa Dear Sir Paul pati sa Creepy Macpansit. Pero ganun pa man, sa Facebook page nyo naman, active po ako. Doon po ako nakikinig. So heto na po. Nung mga panahon po na ito meron na po akong isang anak. Aktibo po ako noon sa pagtatrabaho bilang isang komadrona. Ang pagiging komadrona ay minana ko pa sa aking nanay na sa totoo lang napakahirap at napakagandang trabaho kasi ang sarap sa piling ng, alam mo yun, may sinasalubong ka na buhay. Pero syempre hindi naman lahat ng aking operasyon ay tagumpay. May mga pagkakataong hindi magandang resulta kasi may mga pagkakataong mahina ang nanay o kaya naman ang bata. May mga komplikasyon at kung ano-ano pa. Pero ang pinakamasama, kapag ang nagpatulong sa iyong magpaanak ay hindi normal. Dito po iikot ang kwento. Isang gabi noon, nang bulabugin po kami ng isang mag-asawa. Tao po! Tao po! Dito po ba nakitira si Nadia? Kailangan ko po ng tulong ninyo. Manganganak na po ang asawa ko. Agad po akong bumangon kasama ang asawa ko habang yung anak ko naman mahimbing pa rin pong tulog. Buntis din po ako noon sa pagkakataon na iyon at sa pagbukas po ng pintuan. Isang mag-asawa po ang sumalubong sa akin. Isang lalaki na palagay ko nasa edad 30 mahigit habang yung babae naman nasa ganun din yung edad at halatang manganganak na. Pumutok na ang panubigan. Laki ng tiyan, bilog na. At sa totoo lang, hindi naman bago sa akin ang mga bagay na yon. Kasi madalas may mga kumakatok din po sa akin sa gabi. Pero sa hindi ko malamang dahilan, sa gabi na yon, meron akong pakaramdam na may hindi tamang mangyayari. Agad kong pinapasok yung mag-asawa na nagpakilalang Kiko at Marsa. Aling Nadia, babayaran ko kayo. May labas nyo lang ang anak ko ng ligtas. Ganun din ang asawa ko. Wag ho muna kayo magsalita. Hindi ako mangangako pero gagawin ko po ang lahat para gawin ang trabaho ko. Parang awin niyo na ho. Mabuti pa tulungan mo ang asawa ko. Ihanda niyo mga kailangang gagamitin ko. Ang asawa ko, Sir Paul, sa umaga po ay nagtatrabaho ito bilang isang magsasaka. May lupain kami kahit papaano na minana namin sa mga magulang niya. Tapos sa gabi kapag may mga ganoon pong pagkakataon, tinutulungan niya po ako. Kabisado niya na rin ang kailangan ko. Mga mainit na tubig, mga tela, mga batya at kung ano-ano pa. At hindi po nagtagal, nagsimula na rin po kami sa operasyon. Pinapwesto ko po sila doon sa kwarto kung saan ako nag-o-opera. Hindi po opera, nagpapaanak pala. Sorry po. Tapos nun, Sir Paul, pinhiga ko po yung babae doon sa may papag at nakaredy na po yung lahat ng aking kakailanganin. Tapos hindi ko malamang dahilan, pagkita ko sa puwerta noong manganganak, nagtaka ko kasi nakalabas na po yung ulo ng bata doon at pagkita ko po sa bata, unang kita ko pa lang, alam kong hindi na ito normal. Kakaiba ito. Diyos ko. Aling Nadia, ilabas nyo lang ho ang anak ko, babayaran ko ho kayo ng malaki. Pagkita ko doon sa lalaki, nakita ko na nag-ibang itsura nito.
Mula sa normal na lalaki, naging malahalimo ang mukha niya. May pangil. Namula ang mata, kumulubot ang mukha, pero mabilis din po itong nagbalik. Alam niya na kung ano kami. Pero ako na nagsasabi sa inyo, mabubuti ho kami. Hindi ho kami pumapatay ng tao. Sariling mga hayop lang po namin na alaga ang kinakain namin, kaya parang awa nyo na ho, Aling Nadia. Kayo lang ho makakatulog sa amin. Ilabas nyo ho anak ko at pagkatapos ito lalayo na ho kami. Hindi ho kami masasama na aswang. Sa totoo lang, nabigla ako. Ang asawa ko nga noon ay napaatras. Mahal, wag kang umatras. Kailangan nila ng tulong natin. Magserbisyo tayo, pero mahal, mga aswang sila. Alam ko. Pero wala akong pakialam. Kung sinabi nilang mababait sila, magtiwala na lang tayo sa kanila. Sumunod ang asawa ko sa akin, Sir Paul. At pinaanak ko si Marsa. Nahirapan ako sa pagpapaanak sa kanya. Hirap na hirap din siya. Nakita ko rin na nagbabago ng anyo si Marsa habang umiiris siya. At hindi po nagtagal, nailabas niya ang batang aswang sa sinapupunan niya. Pero hindi tulad ng mga magulang niya, hindi ito nagbago ng anyo na naging normal. Wala pa akong kakayahan na magbago ng anyo ang bata. Tuturuan pa po namin siya. Aling Nadia, maraming salamat ho dahil hindi niyo kami hinusgahan. Hindi ako nang husga, bagkus ay nagtiwala ako. At sana ito pa rin ang pangako ninyo na hindi kayo gagawa ng masama. Pinapangako ho namin, hindi ho kami gagawa ng masama at hindi ho kami gumawa ng masama ni minsan. Tahimik lang ho kaming namumuhay sa kagubatan dito sa Negros. Bumaba lang po kami dito para humingi ng tulong sa inyo dahil hindi na po kinakain ng asawa ko ang panghanganak niya. Maraming salamat ho. Ito ang bayad. Nagulat ako noon, Sir Paul, dahil naglabas ng maraming salapi ang mag-asawa na iyon. Hindi ko ito matatanggap. Sapat lang ho na salapi ang tatanggapin ko. Hindi ho. Kulang pa ho yan. Kulang pa ho yan sa tulong na ibinigay ninyo. Maraming salamat ho. Maraming salamat ho. Maaalis na ho kami. Binuhat po ni Kiko ang mag-ina niya at mabilis po na umalis doon sa bahay namin. Hindi na kami halos nakapagsalita ng asawa ko at kinuha na lamang po ang pera. At Sir Paul, yun at una't huling beses na nakapagpaanak ako ng aswang. Oo, aswang. Aswang ang naipanganak ko. Mahirap man paniwalaan, pero totoo. Sa ngayon wala na akong balita tungkol doon sa mag-asawang Kiko at Marsa, pero umaasa ako at nararamdaman ko mabuti pa rin sila at sigurado akong hindi nila binali ang pangako nila sa akin. Nasaan man sila, sana inasa maayos silang kalagayan. Sana masaya sila. Aswang man sila, alam ko mabubuti sila. Yun po ang natatangi kong karanasan bilang isang komadrona. Sana mapili po ninyo, Sir Paul. Sana magustuhan po ninyo. Maraming salamat po.